on the statement of Vice President Sara Duterte. Early this morning, she posted a statement on her social media account. She said that dapat daw ibatay dun sa mga ebidensya yung mga inirereklamo sa kanya. Prove it with evidence, not insults, speculation, and political theatrics. What do you think about this statement? Gaano ba kabigat sa tingin po ninyo yung mga ebidensyang inilalatag sa kanya sa impeachment court? Kahapon ay mas lalong naipakita ang mga ebidensya kung saan ang Vice Presidente ay siyang may alam mula sa pagwi-withdraw ng pera, mula hanggang sa paggastos, hanggang sa pagbibigay ng report. So lahat ng activities patungkol dito sa confidential funds ay inamin mismo ng kanyang tauhan sa katauhan po ni Mr. Limuel Ortonio na lahat ng ito ay alam ng Vice Presidente. So ito naman po ay nagpapakita ng ebidensya, hindi lang mga ad hominem na mga pananalita. So mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Pero ang palasyo at ang Pangulo hindi po tinotolerate ang mga salitang mapanira at mga ad hominem. Ma'am, meron din siyang sinabi, sabi po ni VP, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang paghahati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang Constitution para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Ano pong tugon? Oo. May kopya po tayo mismo ng kanyang statement para hindi po ako maligaw. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dizon na ayusin ang pagbabaha, na malalang pagbabaha sa Davao City. At nakita po ni Secretary Vince Dizon na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po, inutos ng Pangulo, agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Rimulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. At nakikipag-ugnay na rin po tayo dahil kailangan na rin pong makita at maimbestigahan. Aking ipapakita ang report dated May 30, 2022 kung saan as of March 2022 ay mayroong 13,917 flood control projects na kumpleto sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat po talaga itong makita at nakikipag-ugnayan din po tayo sa DPWH na dapat natin malaman kung ito ba ay numero lamang o totoong mga nag-i-exist. Kasi napakalaking bagay kung ito lahat ay maayos, nagawa ng maayos, kumpleto, dahil makakatulong ito sa problema ng baha. So kung meron dapat managot dito sa mga proyektong ito, dahil inamin naman ni dating Pangulong Duterte na merong ghost projects sa panahon niya, dapat din natin malaman. Kasi para mabigay po natin ang kahilingan ng Vice Presidente na managot ang dapat na managot. Patungkol sa paghahati-hatian ng 2027 budget, mas maganda pong tutukan niya po ito, lalo-lalo na pagka may BICAM conference. At ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon. Sa ngayon po ang impeachment proceedings ay naaayon sa konstitusyon at ito ay parte ng probisyon ng saligang batas upang mapanagot ang dapat na managot. Kung may kasalanan, dapat na mahatulan. At
Makikita po natin kahapon, kung pag-uusapan po natin ay ang pagbali ng konstitusyon, nakita mismo at inamin ng witness na mula sa OVP na si Mr. Limuel na mayroon siyang inabonohang 150,000 pesos na ginamit pa para sa di umanong proyekto na kasama sa plano regarding the confidential funds. So, may 125 million pesos na, hindi pa nakontento at kumuha pa ng additional 150,000 pesos mula di umano kay Limuel Ortonio. Ito po ay labag sa rules. At pati po yung pagbigay or paggamit ng mga cash or nagkaroon ng cash advancement payments para sa mga obligations incurred o mga obligasyon na nagawa bago pa man ma-receive or ma-withdraw ang confidential funds, ito po ay labag din sa rules. So siguro mas maganda sa ating Vice Presidente na aralin niya po lahat para hindi bumalik sa kanya yung mga ibinibintang niya sa administrasyon. Kasi mas mainam na mas malinis po niya at mapatunayan na ang kanyang opisina ay walang ginawang anumang anomalya. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, nagkaroon ng diskusyon kahapon sa paggamit ng mga salitang scam at mastermind. Would you use the same words to characterize how the Vice President handled her confidential funds? Ang salitang mastermind, definitely, it's a general term. Maaari mo magamit. Pero kung ipapatungkol mo ito sa particular na tao, hindi siya magandang gamitin. Hindi siya magandang gamitin para maipahatid mo yung mensahe mo doon sa taong inaakusahan mo. So, for me as a lawyer, hindi dapat gamitin. Pero you can use that in some other ways nang wala kang pinapatamaang in particular na tao. Kasi ako, gagamitin ko rin naman yung salitang sindikato, mastermind, pero not particularly sa isang tao. And the word scam. Word scam. Okay. Mahirap po kasi na ngayon magsalita ng mastermind, scam sa particular na tao hanggat wala pa pong concrete na decision. Siguro pag napatunayan po talaga na nanloko, naglustay at naloko ang kapwa natin Pilipino, so after that siguro, pagkatapos na yung desisyon. Kasi meron ka ng pinangahawakang ebidensya. Okay. Maraming salamat. Just one quick. Ma'am, may sinabi kasi dito sa last part na para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. So can you clarify that? Para manatili sa pwesto ang administrasyon. Para manatili sa pwesto ang administrasyon. Lahat naman ng administrasyon, kahit kaninong administrasyon yan, ay dapat na manatili sa pwesto. So, kaninong administrasyon yung gusto niyang manatili, sinasabi niya manatili? Kasi on the part of our President, hindi yan ang nasa isip ng Pangulo. Di natin alam kung nasa isip ng Vice Presidente. Parte siya ng gobyerno. Okay. Follow-up ulit kay... Okay. Ma'am, napansin ko lang na gamit nyo ulit na halimbawa sa pagpapahaliwanag ng LGSF si Naga City Mayor Leni Robredo. Kasi po siya yung nakita nating na-interview na naging napakita niya ang kahalagahan ng LGSF nang hindi namumulitika. So itinuturing po ba ng Pangulo na ngayon ay isang kaalyado si Mayor Leni? Lahat naman po sa paningin ng Pangulo. Lahat ng bayan, lahat ng leaders, itinuturing niya yan na dapat ay kaalyado. Kaya nga dapat magkakaisa tayo. So doon lang sa mga obstructionist lang naman, nagkakaroon ng ibang pananalita ang Pangulo. Kasi kahit sino man, maaari naman tumuligsa kung ito'y makakatulong para mas makita ng Pangulo kung ano yung mga dapat pang gawin. Pero may mga obstructionist na walang nakikita kung hindi manira ng manira.
So kung sino man po, kung ano man ang kulay ninyo, hindi po kayo tuturing ng Pangulo na kalaban. Lahat po kayo kaalyado.